Men's Health Month, binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kalusugan ng kalalakihan. At para pag-usapan natin yan, makakasama natin si Dr. Via Galban, Public Health Advocate. Doktora, magandang araw po at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Joshua. Good morning, Miss Diane. And sa lahat po ng ating manonood, Rise and Shine po. Okay. So pag-usapan natin itong kalusugan in general Yes, ng mga in kalalakihan. general, Paano pa natin i-describe ito, Doc Via? At paano ito siguro i-connect sa lifestyle also ng mga kalalakihan? Oo, magandang umpisahan actually yung usapin tungkol sa men's health na doon sa life expectancy ng mga kalalakihan. So usually, mas mababa, no, mas maagang namamatay yung mga kalalakihan. No? Okay. I think right now, yung statistics natin, 68 yung life expectancy Really? ng, Okay. ng mga kalalakihan as compared to sa mga kababaihan. No? Mas later tayo na namamatay, at least 74 ata. No? So, mas maraming vulnerabilities yung mga lalaki. No? Doon sa mga babae, no? Dahil siguro doon sa lifestyle din, no? The way silang mag-cope, no? The way they handle yung mga stresses sa buhay, no? Which also affects no, yung yung health nila. No? Kaya importante na malaman natin kung ano yung mga vulnerabilities na yun and bakit sila mas maagang namamatay, mas prone sa sakit, no? Compared doon sa mga counterparts, sa mga kababaihan. Okay. So speaking of vulnerabilities, kasama ba dito yung mga decision nila sa buhay? Like yung mga, kasi yung iba adrenaline junkies, yung mga nakikita natin na online, sa social media, this is why women live longer. Parang ganyan. Kasi yung mga lalaki, true, ano, no? padalos-dalos sa decision. Pero aside from that, ano pa ba yung mga health issues nila? Namin mga lalaki. Yung health issues, no, especially sa mga kalalakihan, in part, no, Sir Joshua, tama no, na may mga habits nila no, can contribute doon sa vulnerabilities. No. Number one, no, hindi sila ganun ka-mindful doon sa lifestyle nila. So number one, no, mas madalas silang umiinom ng alak, no, mas marami silang umiinom ng alak, mas mas prone sila to respiratory diseases tulad ng lung cancer dahil mas maraming kalalakihan ang naninigarilyo. No? Bukod pa doon, may mga ibang coping mechanisms yung mga lalaki. Doon nga sa view natin kung gaano katatag yung mga lalaki. No, minsan, no, hindi sila ganun ka-open or hindi sila ganun ka-willing magpatingin. No? Kung may nararamdaman. Minsan, no, iniinda nila yung mga sintomas, yung mga sakit na nararamdaman nila. Kasi minsan, hindi naman sa binabaliwala nila, but kasi no, kailangan nilang maging matatag, no, kailangan nilang maging malakas. No? So yun yung mga mentality, no, yun yung mga habit that can make them more vulnerable doon nga sa sakit. Okay. So, siguro ko rin mga tatay. Yeah. At saktong-saktong malapit na rin yung Father's Day. Oo. Paano? Sabi mo, magpa-check up ka na kasi gaganyanin mo Kasi, para mapilitan mo. Oo, kasi sa minsan no, ospital. pag breadwinner sila, walang kung mag-absent ako sa trabaho, bawas din yun sa Okay. sweldo. Yun, yung mga So, ganong mga different bagay has circumstances. impact actually. Okay. Paano ko kumbinsihin nyo? Kasi katulad ng tatay ko, ayaw na ayaw nagpapadoktor. Takot siya sa Maraming ospital. ganyan, oo. maraming ganyan. Paano anong tamang, how do we communicate sa mga parents, sa mga ka-RSP natin na hirap, na yayain yung mga tatay nila magpa-check up? Ako, nagiging problem ko rin yan sa Joshua. Hindi ka nag-iisa dyan. Aside from medical doc, maging life coach ka ngayon, Doc. Paano ba Paano yan? po? Life coach tayo today. So actually, hindi siya nagagawa sa isang upuan lamang. Okay. It's the constant reminder, no? And it's the hand-holding no? na ginagawa natin sa ating mga tatay, no? Para mas maengganyo sila, no? Make it a family affair, no? Na hindi lang siya no, yung magpapacheck up. Tara, check up tayong lahat. No? okay. Para hindi niya ma-feel na siya lang, no? Hindi niya ma-feel na single out siya. Or no? burden siya, ganyan. Oo, kasi Okay. kailangan nila, sila yung haligi ng tahanan, Yes. di ba? Especially sa mga fathers natin. No? So, kailangan nila maging malakas. But if we do it as a family affair, no? That's good. Yayain natin sila, nakasama tayo, no? Mas may engganyo sila na mas magpatingin, no? Hindi lang doon sa part ng pagpapatingin sa doktor. The lifestyle changes also is done as a family, as a unit. Ayun, Yeah. correct. Oo. Family event ito. Yes. Family event siya. Yung tipong yan. parang mauna kayo sa ospital, pasunod ka na dito sa amin, dito na kami lahat. Tapos Check silent up lang kami. tayo. Wala na siyang choice. Eto, bakit naman mahalagang bigyang pansin, Doc, ang mental health ng mga kalalakihan? Yan naman ang usapan Actually, natin. no, mahalaga ang mental health sa mga lalaki kasi mas prone sila no doon sa mga mental related na conditions no kasi nga no may mga
norms, no, may mga kultura tayo sa when it comes to men, no, yung toxic masculinity, yung machismo, no, na dapat mas malakas sila, no. Pero it actually puts them in a more dangerous, more vulnerable position, no. Tapos iba din yung coping nila, no, instead of siyempre nilalabas nila yung saloobin nila, no, mas kumikiling sila doon sa pag-inom ng alak, no? Yung mga coping mechanisms nila, especially when it comes to mental health related conditions, no. Yun yung iba yung coping mechanism nila doon sa coping mechanism ng mga babae, no. So that puts them in a more vulnerable position nga, no. So yun yung mga norms and yung mga realities na yun actually, no, affects, no, not only yung physical health nila but also their mental well-being. Okay. So, para doon sa mga kalalakihan, no, may edad na, lalo na sa mga tatay na simula bata pa lang, yung mga bisyo na, kaya na pa yung nigarilyo, umiinom. So, what are the first steps forward para baguhin yung health habits nila, para mas maging healthy, para mas mapahaba pa yung buhay nila? Minsan, no, inuunahan natin sila ng takot para mag-change sila, no. Pero yung habits, no, na-form yan through constant na reminder, no, constant na paggabay, no, doon sa mga natin, no, sa mga tatay natin, sa mga family members natin, no. And you do it again, no, together. Kasi minsan, no, kahit hindi mo sila sabihan, no, hindi mo sila pagsabihan, no, kasi minsan pag ganun, hindi na sila nakikinig no. Pag ginagawa mo lang siya everyday, no, as a family, no, lahat sila ginagawa, yung nag-exercise, hindi naninigarilyo, no, mas compelled sila or mas pipiliin nila yung habit na ginagawa ng pamilya nila as compared to doing it alone. So, making healthy food available doon sa bahay, no, doing exercise together, no, is something na helpful para mabago yung lifestyle. Ayan. Dapat ang sunod na yaya mo sa mga tatay o kaya sa mga kalalakihan sa pamilya mo, fun run. Yes. Yan. Jogging. Pickleball, jogging, high rocks. More physical activity. Correct. Gano'n naman kahalaga yung regular na check-up kahit walang iniindang sakit. Yes, oo. Kasi dahil, no, mas hindi sila ganun ka open, no, to check-ups, no. Even once a year, no, is important. Kasi nga, doon natatago yung mga hindi natin namamalayan, may sakit na pala tayo tulad ng hypertension or high blood, no. Wala naman sintomas ang high blood, no. Ang diabetes, wala naman tayong nararamdaman, mataas na pala yung sugar natin, no. So, ang check-up, no, especially when done as a unit, as a family, nakakatulong para maagapan or makatch early yung mga diseases yun, para hindi na siya lumala. No? Okay. So kahit isang beses sa isang taon, no, yun man lang, no, yung goal natin para sa ating mga tatay, tito, no, kapatid na lalaki, kuya, no, important yun, no, para maagapan or at least ma-prevent yung paglala ng mga sakit. I-calendar na yan Yes. every year. Well, marami pa rin na naniniwala ngayon na kailangan nga kami mga lalaki matatag, lalo na yung mga tatay na haligi ng tahanan. Na, paano natin babaguhin yung stereotype na yan para, in terms of paghingi ng tulong? Like, how do we communicate with these guys? Or, kasi ako naman ako submissive ako, so I tend to open up. So, hindi naman lahat katulad ko na nag-open up ng nararamdaman or naiisip. Paano yun? Actually, yung mga platform na ganito, no, nakikita nila sa TV, nakikita nila sa social media is important. Okay. No? Yung sharing ng mga information, no, na tulad nun, no? Especially kapag may nakita tayong magandang material, no? Important yun sa mga tatay natin. Kasi alam natin yung mga tatay natin, nag-TikTok na, nag-cellphone na. Oo. Sila nga madalas ngayon Mas actually sila, no? Mas mahilig sila doon sa social media. Na so pag meron tayong chance na may makita tayong material, pwede nating i-share yun sa kanila para lang ma-normalize na yung paghingi ng tulong actually is a sign of strength, no, not weakness. No? Hindi natin kasi minsan nadadaan yan sa sa paggalit, no? Hindi natin nadadaan sa constant reminder. So kung pupuntahan natin yung mga hilig nila, no, mas may engganyo sila, no, mas compelled sila, no, mas nai-invite natin na seeking help, no, is actually a sign of strength, no, especially for our fathers, kuya, titos. Huwag pala pagagalitan. Minsan ugali pa naman natin yung mga anak. Paano? Kasi the more pagagalitan natin sila, the more yan na hindi. Tsaka pag tayo maniniwala, pag sinabi na okay lang ako,
Ganyan kasi mga tatay, okay lang ako, okay lang, wala akong nararamdaman. Minsan, Oo. Alam, gawin natin, itong interview natin kay Doc Bea, I-share i-send natin. natin sa ating mga tatay, sa mga Gawin lalaki. nating TikTok. Oo. Gawin nating real. Well, thank you so much, Thank Dr. you. Bea Thank you, Galvana, Sir sa mga Joshua. impormasyon ninyong binahagi sa amin. At paalala, sa ating mga kalalakihan, ako partikular po sa mga ama ng tahanan, na pangalagaan po ang inyong kalusugan. At pwede mo po talaga humingi ng tulong kung kinakailangan. Nandiyan ang suporta ng Yes. pamilya. Salamat, Doc Bea. Thanks, Doc. Thank you.